نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpayo patungkol ito sa tafsir. Alhamdulillah, umabot na tayo sa Surah Ad-Dhariyat, sa 51 na po ito. Itong sura na ito ay tinatawag nating Makkiyah kasi nga ibinaba dito sa doon sa Makkah. At ang pangbungad ng sura na ito, mga kapatid sa Islam, ay tinatawag na kasam o panunumpa. At ang panunumpa na ito, alam naman natin, kapag nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagamitin niya ang mga nilikha para magkaroon po ng tinatawag na pagkilala na itong mga bagay na ito ay napakadakila. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mamimili siya sa kanyang mga tinatawag na mga nilikha. Tapos ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dariyati darwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa man sa mga hangin na nagpapalipad ng alikabok. Allahu Akbar. Tingnan niyo, hangin na nagpapalipad ng alikabok. Kaya kapag ikaw nakakita ng mga ganun, si Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na dito sa disyerto, ay maraming mga nagliliparang mga buhangin, mga alikabok. Yan ang isa sa mga tanda yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kaya niyang paliparin ang mga alikabok. Minsan kapag tayo nakakita ng mga ganun, ay nagpapakita sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapakita ng tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magmuni-muni po tayo talaga, mga kapatid, kahit naging normal na yan sa ating mga buhay, karaniwan na yan sa ating mga pangyayari sa pang-araw-araw natin, ngunit bilang mayroong may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat po natin maramdaman, dahil sa mga tanda ng Allah, maramdaman natin ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi talaga tayo pinapabayaan. Nagpapadala talaga siya ng hangin para bilang biyaya para sa atin, para makahinga po tayo na wala talagang bayad yan. Kaya pa nga magpalipad ng mga alikabok. Yun, mga para natin na maramdaman natin na meron talagang hangin. Kaya nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo, pupunta ka sa ospital, mga tao doon hindi makahinga, magbabayad yun ng hangin, oxygen, subhanallah. Gagastos talaga ng pera para magkaroon sila ng oxygen. Napakamahal yun. Tayo, alhamdulillah, mga Muslim tayo, mga kapatid, dahil sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na hangin, dapat talaga tayo magdikir, dapat tayo magsamba, magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang tunay na mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos meron pang sinabi dito si Allah subhanahu wa ta'ala, falhamilati wikra. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, saka sa mga tagadala ng mga mabibigat na ulap. Kaya ang dito, mga kapatid, ang hangin dito, meron din siyang relasyon doon sa mga ulap.
Parang ang hangin kasi yun ang umuudyok sa mga ulan. Kasi nga dadalhin yan ng mga ulap ang mga tagadala dito mga ulap na may mga dalang mga mabibigat. Subhanallah. Siyempre may mga dala na siyang tubig. Hindi mo lubos maisip to paano dadalhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tubig doon sa langit. Ngayon lang yan na-discover, may mga tinatawag tayong mga scientists, nagkaroon ng weather report. Kaya ang mga na ito, mga tanda kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na merong Diyos na dapat nating sambahin. Kaya nanumpa siya ulit dito sa mga tagadala ng mga mabibigat, ibig sabihin mga ulap. Tapos sabi niya, faljariyati yusra, at saka sa mga tagapaglayag ng madali. Allahu Akbar. Sa mga sa mga biyahero doon sa karagatan na sumasakay sa mga sasakyang pangdagat. Ang mga barko natin lumalayag sila doon ng napakadali. Allahu Akbar. Ginawang madali sa kanila ng Allah. Tingnan nyo, natuto sila sa pagtingin ng mga sa hangin, malaman nila may ulan na. Subhanallah. Natuto sila tumitingin sa mga bituin para magkaroon sila ng direksyon. Natuto naging madali sa kanila. Subhanallah. Sa mga fisherman, nalaman nila may bagyo na parating. Kahit hindi nila wala silang mga weather broadcast dati, alam nila kasi nga yun, ginawa po yan madali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na sa paglalayag, binigyan sila ng mga hangin, mga kapatid. Ang hangin yun ang magtutulak sa kanilang mga sasakyang pangdagat. Yun, may mga relasyon din yun sa hangin na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, mga biyaya kasi yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na libre, mga kapatid. Tignan nyo ngayon, gusto nang gayahin yun. Pero hindi nila kaya talagang gawin yun kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala mas makapangyarihan sa lahat. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, fal mukassimati amra, at saka sa mga taga-bahaging mga anghel ng utos. Dahil doon, mga kapatid, ang pati mga anghel dito ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang panunumpa. May mga anghel na patulad ngayon, mga kapatid, malapit ng Laylatul Qadar. Mayroong mga anghel na mga mukassimat, ibig sabihin mga taga-bahagi. Sila ang mga nagdi-distribute ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang utos na yun, mga pagtatakda niya. Kung ilan sa kanya, anong mangyari sa kanya, yun, mga pagtatakda yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang nakakaalam maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may mga ganun mga pagtatakda, si Allah lang yan nakakaalam. Tapos lahat ng itong panunumpa ng Allah, itong kagandahan sa Quran, mga kapatid, kapag ikaw nakabasa mga panunumpa, sumpa man o ganyan, hanapin nyo ano ang sagot. Kaya lahat ng panunumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sagot dito, innama tu'aduna lasadiq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sagot dito, katiyakan ang anumang ipinangako sa inyo ay talagang totoo. Yun ang sagot doon sa lahat ng mga panunumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ipinangako sa inyo, paraiso man, impyerno man, lahat ng mga ay talagang lasadik, totoo, tapat si Prophet Muhammad SAW sa kanyang mga pinagsasabi. Si Prophet Muhammad SAW hindi po nagsisinungaling. Ang kasama niyong tao na yan, na naging sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nagsisinungaling. Sadik ay tapat na tao na nagpapahayag sa inyo ng katotohanan. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ano talaga si Allah subhanahu wa ta'ala, sumasaksi na si Prophet Muhammad SAW sa mga pagitan ng mga Quraysh, na si Prophet Muhammad ay talagang tapat na tao na nagpahayag ng katotohanan na walang halong kabulaanan.
Allahu Akbar. Kaya yun ang isa sa mga pagsasaksi yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasaksihan niya mismo ang mahal nating propeta ay talagang totoong propeta, totoong mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kang sinabi siya, sagot ng Allah sa kanyang panunumpa? Wa inna dina lawaqi'. Sabi dito, at sa katotohanan, ang kabayaran ay talagang magaganap. Allahu Akbar, magaganap mga kapatid. Ang din, ang pagbabayad, ang kabayaran sa araw ng paghukom, lahat nating mga pinanggagawa dito sa mundo ay talagang merong kapalit. Meron tayong pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, may kabayaran magaganap lahat yan. Merong kiluhan na magkikilo sa ating lahat nating mga pinanggagawa. Mabuti man o masama ay kikiluhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Titimbangin yun. Lalagyan ng lalagay ang timbangan sa araw ng paghukom na merong dalawang mga plato. Kung mabigat ang iyong mga pinanggagawang kabutihan ay bababa yun at maaangat ang mga plato ng lagayan ng mga masasama. Ngunit kung ang mga masasama mo ay mas mabigat kaysa sa tinatawag na kabutihan, ay bababa yun at aangatin niya ang kabutihan at ang hatol doon ay imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kasi nga magaganap, sabi na nga, talagang magaganap. Lawaqi'. Allahu Akbar, na gano'n talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Nilagyan niya ng mga paniguradong mga salita. Kasi ang lam, at tinatawag nating lamu tawkid to ay talagang magaganap. Subhanallah, ganun ang pagka-deliver ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang talata. Kaya ang mga sagot kanina doon mga kapatid, naunawaan natin ng lubos na ang panunumpa pala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pampalakas at pagsigurado sa mga sagot doon. Yung sagot doon, si Prophet Muhammad SAW kanyang ipinangako ay siya'y taong tapat at saka ang araw na paghukom ay talagang magaganap. Subhanallah. Kaya grabe talaga ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapaabot ng kanyang mensahe. Kapag ikaw marunong ka talaga sa mga pananalita o kaya magaling ka sa pagde-deliver ng mga salita, ito ginagamit natin to At ang Allah subhanahu wa ta'ala mas malupit sa paggamit kasi siya nakakaalam Gumagamit siya ng mga ganitong mga salita para maantig ang ating mga puso, para pukawin ang ating mga damdamin. Kasi nga, kung gagamit lang tayo, sabihin, ang araw paghukom ay mangyayari, walang dating Walang dating. Pero kung gagamit ka ng panunumpag, katulad sa ginamit ng Allah, may dating talaga sa nakikinig. Kaya, ang paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasam dito, ang panunumpa, dapat maantig tayo mga kapatid. Dapat tagus sa puso yan. Na si Prophet Muhammad SAW ay talagang sadik o tapat at saka magaganap ang araw ng paghukom. Araw kung saan babayaran ng lahat ng mga tao ang kanilang mga pinanggagawa. Lahat. Maliit man o malaki ay talagang makikita sa araw ng paghukom. Pamankanat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang sura mga kapatid, khairay yara, mga kabutihan ay makikita, syarray yara, at mga masasama ay makikita rin. Ganun na ganun sa araw na paghukom, lahat ng mga pinanggagawa natin ay makikita. Kaya ang dito ng mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanumpa ulit si Allah subhanahu wa ta'ala dito. Sabi niya, was-sama'i dhatil hubuk. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sumpa man sa langit na merong mga daanan. Allahu Akbar. Anong mga daanan to? Ang langit mga kapatid ay merong mga daanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innakum lafi qawlim mukhtalif. Ang dito, kasunod dito, sa katunayan ay talaga kayo ay talagang nasa pagkakaibang pananalita.
dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanumpa ulit si Allah subhanahu wa ta'ala na ang langit ay mayroong mga daanan. Dito sa panahon natin, dati hindi naman nila lubos na kasi wala naman silang mga scientist, wala naman silang mga engineer, wala naman silang mga NASA na espesyal lang para sa pag-aaral doon sa kalangitan. Ngayon nakita natin to Nagkaroon tayo ng idea kasi pinag-aaralan nila kung paano makalabas ang kanilang spaceship doon sa kalangitan. At natuklasan nila mga kapatid na kailangan dumaan ka talaga sa specific na daanan. Subhanallah. Kasi nga, kapag nagpalipad ka ng spacecraft, kung mali ang dinaanan mo ay talagang sasabog ka kasi nga sa sobrang lakas ng pressure. Kailangan dumaan ka talaga sa daanan. Kaya pumunta na sila, nilagay nila sa lugar ang mga spaceship nila. Kasi nga nalaman nila na hindi ka pwede lumipad. Tapos ang kanilang palipad nga, paligis pa yan Hindi pwede straight. Kasi kung i-straight yan sila, ay talagang sasabog din ang kanilang spacecraft. Kanilang mga rocket o ano pa dyan mga kagamitan nila na pangkalawakan. Kailangan dumaan talaga sila sa mga daanan, mga kapatid. Kaya ganun ang dito sinabi ng Allah. Sino nagsabi kay Prophet Muhammad Salam? Sino nagsabi sa kanya na mayroong mga daanan, may hubok ang tinatawag nating kalangitan? Siyempre, ang lumikha ng langit at lupa. At yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maramdaman talaga natin mga kapatid na ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagkaloob niya talaga sa atin. Na mayroon siyang may mga lihim na minsan natuklasan nga natin. Meron nga akong pinanood, subhanallah, ang puso, diba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata, ang puso ay nag-iisip. Hindi, wala ba silang mga puso na hindi nag-iisip? Ngayon lang natuklasan nga ang puso, mayroon ding mga neutrons. Ang neutron sa utak lang yan natuklasan dati neutrons. Yun ang mga sanhi na nag-iisip ang ating utak kasi nga may maraming neutrons. Sa puso, ganun din. Subhanallah, marami ring neutrons. Kaya napatunay din yun na ang puso nag-iisip. Meron nga ibang talata rin nakita ko sa Facebook. Sinuka si Yunus na nahubad siya. Tapos meron tumubo na mga bangin ng kalabasa. Subhanallah, kalabasa lang yun Nabanggit doon sa Quran, kalabasa. Natuklasan din ngayon lang ang kalabasa gamot sa sunog na balat, kaya gamutin ng kalabasa. Subhanallah, may mga nabanggit ang Quran mga kapatid na specific na kayang patunayan na ito pala ay gamit na gamit. Tugma. Kaya hindi ito consequences lang na nagsalabasan lang para walang saysay. Bagkus may saysay katulad dito sa sinabi ng Allah. Nahubok na daanan, may daanan doon sa kalangitan. Kaya Allahu Akbar, pasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya naglagay ng mga kabulaanan sa banal na Quran. Lahat tapat, pati si Prophet Salam, taong tapat. Ang kanyang pinagsasabi tapat, lalo ng Quran. Ng Quran, puno ng katotohanan na nagpapahayag sa mga tao para ito'y bilang liwanag at gabay at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya pasalamat talaga tayo mga kapatid. Kaya dahil doon bilang panghuli na ito mga kapatid, sabi yung sagot dito sa panunumpa ng Allah, innakum lafi qawlin mukhtalif, katotohanan kayo ay nasa pagkakaibang pananalita. Ibig sabihin mga Quraysh dito mga kapatid, ang mga Quraysh, wala silang isang salita. Siyempre naman, opinion Basta haka-haka, basta utak lang ang ginamit mo, walang gabay. Ganun talaga magkakaiba ng pananaw ang mga tao. Ibig sabihin, gagawa ng mga kwentong barbero. Wala kang basihan, wala kang panindigan. Lalo na mga Quraysh, puro haka-haka lang natutunan. Ang mga narinig lang sa mga ninuno, yun lang kanilang mga pinagsasabi. Siyempre, hindi maging tugma ang kanilang mga pananalita.
Pagkos nagkakaroon sila ng mga sarili nilang haka-haka. Nagbibigay sila ng kanilang mga sariling akala. Talagang maligaw ka talaga eh. Pero sa atin, alhamdulillah, nagkakaisa po tayo dahil sa Quran at sa Hadith at sa ating mga scholar na naggagabay sa atin sa tamang landas. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ang gabay ng Islam. Ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapaalalahanan po tayo para hindi tayo magaya sa mga Quraysh. Sana meron kayong napulotang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.